Nakita na ninyo kung gaano kaiba yung sistema ni Coach Tim Cone kumpara dito kay Coach Chot Reyes sa panalo ng Gilas kontra dito sa Bahrain. Tambak itong Bahrain at nakita natin na unang-una ang pinakaiba nitong sistema ni Coach Tim Cone dito kay Chot Reyes. Nakita natin yung takbo ng opensa. Ang problema kasi natin dito sa FIBA, napansin na nung karamihan, puro one-on-one kay Jordan Clarkson. No offense, magaling si Clarkson, walang kaduda-duda yon. Pero ang nangyayari kasi yung iba nating players, pinapanood na lang siya. Pero dito nakita natin, si Justin Brownlee ang lakas din. Pero si Brownlee hindi pilit yung mga tira. Kumbaga yung mga tira ni Brownlee nandoon sa flow ng opensa. Madalas hinahanap muna niya yung mga teammates niya bago siya tumira. Kaya nakita naman natin dito sa scoring ang resulta. Si Brownlee, si Kwame, ito si Oftana, si Fajardo, si Lassiter, at yung iba pang players, si CJ Perez, nakapag-contribute. Lahat ng pinasok ni Coach Tim Cone actually nakapag-contribute. Kung hindi man sa puntos, doon din sa depensa. Kaya nakita natin yung pinakaiba. Dito si Coach Tim Cone at si Chot Reyes pagdating dito sa pag-handle ng players at pati na dito sa ball distribution at ball movement. Iba yung galaw ng players, balanse. Siyempre, baka sabihin ng iba, ang kalaban natin dito Asian teams at iba naman siyempre sa FIBA World Cup. Totoo, iba yung sa FIBA World Cup. Pero ang tinitignan natin dito ay kung paano hinahandle ng coach yung sitwasyon. Nakita naman natin kasi yung pag-substitute ng mga tao ni Coach Tim Cone ay ibang-iba dito sa nangyari sa FIBA World Cup. Katulad ng sinabi ko kanina, ang problema doon sa FIBA World Cup, masyado tayong naging dependent kay Jordan Clarkson. Palagi siya na lang ang nagiging focal point at kapag hindi siya nakaka-score, nahihirapan tayo. Hindi katulad dito sa Asian Games, nakita natin na lahat ng players ay nagkakaroon ng oportunidad na umiscore. At kumbaga, hindi malaman ng Bahrain kung alin yung titira doon sa mga players kasi akala nila siguro puro kay Brownlee lang tayo o kay Kwame lang. Pero nakita naman natin iba't iba ang pinupuntahan ni Coach Tim Cone. At isa pa nating napansin dito sa rotation niya, hindi siya yung katulad ni Coach Chot Reyes na every 5 minutes nagpapalit agad. Ito si Coach Tim Cone, nakita natin kapag maganda laro ng mga players, hindi niya kagad pinapalitan. Nakita naman natin at nakita ko rin, napansin nyo rin to siguro, na madalas ginagawa niya, pinagsasabay niya yung mga players ng SMB. Ito si Fajardo at si Perez o di kaya itong si Lassiter at si Ross. At sa Hinebra, ganun din ang ginagawa niya. Very smart move yan dahil, siyempre yung mga magka-teammates, sila ang pamilyar doon sa laro ng isa't isa. Nakikita naman natin yung mapasa ni CJ Perez kay Junmar Fajardo o kaya mapasa ni Lassiter kay Ross, ni Scotty Thompson kay Brownlee. So dito pa lang nakikita na natin ang laki ng pinakaiba kapag si Coach Tim Cone ang may hawak dito. Totoo, unang game pa lang to ng ating Gilas Pilipinas. Pero kung pagpapatuloy natin to, talagang patunay to na ang naging problema natin to sa FIBA World Cup ay yung coaching. At dito nakita natin sa Asian Games na iba mag-handle si Coach Tim Cone. At yan ang hinahanap natin dati pa dito sa Gilas nung nasa FIBA World Cup. Yung ball movement at yung pagkakataon para sa iba't ibang players na makakontribute naman. Dito ngayon sa first game pa lang ng Asian Games, wala pang practice yung mga yan ha. Nakita natin kung gaano nila hinandle yung ball movement at yung gustong mangyari ni Coach Tim Cone sa opensa at naging napakaganda ng resulta. Ang isang napansin din natin dito sa naging laban ng Gilas at Bahrain ay kung gaano ka-confident ito si CJ Perez. Nakita naman natin kung paano siya nag-struggle dito sa FIBA World Cup nung ginawa siyang ball handler nitong si Coach Chot Reyes. Ang natural position kasi o mas komportable si CJ Perez ay yung naglalaro siya off the ball o di kaya hindi siya yung nagbababa ng bola. Kasi more of a scorer talaga ito si CJ Perez. Kumbaga, mas prefer niya siya yung recipient ng pasa mula sa point guard. Dito natin makikita yung kagandahan ng strategy ni Coach Tim Cone na kinuha niya ito si Kevin Alas at ito si Chris Ross para may kaalalay itong si Scotty Thompson sa pagbaba ng bola. So dahil dyan si CJ Perez na libre na sa opensa, hindi na niya kinakailangan magbaba ng bola dahil hindi naman siya natural na point guard.
Ibig niya sabihin, nakita natin tuloy na tumaas yung kumpiyansa ni CJ, yung pag-atake niya dun sa basket, sa fast break, at pati na dito sa mga outside shooting niya. Usually kasi nangyari sa FIBA World Cup siya nagbababa ng bola at pinapasa doon sa mga teammates niya. Dito kapag may fast break opportunity, siya madalas nagiging recipient at alam naman natin na magandang finisher ito si CJ Perez. So dito pa lamang nakita na natin kung gaano ka-importante sa isang player na dapat ay mahusay yung coach na nagka-handle o bihasa yung player doon sa coach na nagka-handle sa kanya. Hindi akma yung sistema ni Coach Chot Reyes dito kay CJ, pero dito kay Coach Tim Cone nakita natin na lumabas yung laro niya talaga. So isa tong example kung gaano kaganda yung ginawa nitong si Coach Tim Cone pagdating dito kay CJ Perez. At hindi lang kay CJ, pati na rin sa ibang players. Nakita naman natin si Angie Kwame at ito si Junmar Fajardo. For long stretches, nagamit niya ng sabay. Naiintindihan din natin kung ba't yan ginawa ni Coach Tim. Dahil syempre, kapag nakalaban natin yung mas matatangkad na teams, baka kinakailanganin natin na magkaroon ng twin towers dyan sa loob. At okay naman no, pinagsabay itong si Kwame at si Fajardo. So mukhang okay rin yung strategy ni Coach Tim ko na gamitin ang mga yan. At binigyan din niya syempre ng kumpiyansa yung mga outside shooters natin. Katulad nila ito si Marcio Lassiter at ito si Chris Newsome, si Calvin Oftana. Kumbaga may mga lisensya nang tumira talaga sa labas at nakita natin kung paano sila nag-contribute. So, credit to sa mga players na nag-deliver talaga dito kontra Bahrain. Pero credit din syempre dito kay Coach Tim Cone na na-maximize yung talent ng mga players na nasa kanyang disposal. Lahat ng pinasok niya ay may naitulong sa opensa at sa depensa at yan ang kakailanganin natin dahil magiging mabigat itong mga susunod nating kalaban. Of course, Thailand ang susunod dyan at syempre habang tumatagal, lalong mas bibigat yung kalaban. Ang huling punto na mababanggit natin dito sa Gilas Pilipinas, maganda yung nangyari na ito si Justin Brownlee halos hindi naglaro no second half. Nakapagpahinga siya at hindi siya kumbagay na burnout. Napakalaking bagay niyan dahil alam naman natin dito sa Asian Games halos every other day yung laro. So importante na si Brownlee ay makapagpahinga dahil syempre kagagaling pa lamang niya sa operasyon at nagre-recover pa. Si Brownlee mismo nagsabi na hindi pa siya 100%. So magandang balita yon na natampakan natin kaagad yung mga kalaban natin na Bahrain para nga ito si Brownlee nakapagpahinga. So hopefully sa susunod na game natin against Thailand, ganyan din ang mangyari na matampakan din natin kaagad ito para si Brownlee makapagpahinga at makapag-ready na siya. So pag nakalaban na natin yung mga mabibigat dito sa Asian Games, kumbaga pwede na nating bigyan ng mahabang minuto ito si Brownlee dahil sa mga early games ay hindi siya nasagad doon sa minuto. Dahil yan ang very important ngayon, ma-manage yung minutes ni Brownlee siya dahil syempre pagdating doon sa mga teams katulad ng China, Japan, Iran at yung iba pa, sigurado maglalaro yan ng mga heavy minutes. So, importante dito yung ibang mga local players natin ay mag-contribute